For this episode, we'll be tackling paano ba mag-block ng URL. Kasi as a parents, syempre, minsan kasi yung mga bata nagiging addictive na sa mga games. Then, isa yun sa mga challenges as parents on how to stopping them. Hindi mo naman pwede patayin yung wifi na lang kasi pag pinatay mo yon, mawawalan kayo ng internet connectivity. For this, meron tayong tinatawag na DNS na dinideploy sa bahay. So, ito yung ginagamit ko na hardware. This is a Raspberry Pi. So, kung tatanungin nyo ako, worth it ba yung investment? Siyempre, worth it. Kasi, ano siya, more of a 3 to 4,000 na hardware. Then, mag-install lang kayo ng Pi-hole, then i-reconfigure nyo. So, ito yung default natin na ISP na modem. Ito naman yung Pi-hole or tinatawag natin, linload ko ito ng Pi-hole. Raspberry Pi pero may Pi-hole siya. So, ikakabit ko lang siya dito sa may port kasi ito na LAN port. Then, kabit ko rin siya dito. So, ano ba yung magiging impact siya dito? Lahat ng queries na website ng DNS, ito na yung magsiserve na DNS. So, may control ka. Ano yung advantage? As a parents, pwede nating i-control a certain website na pwede natin i-block. For example, a Roblox. So, pwede natin i-block yung Roblox dito. Kasi kung naka-open DNS ka lang, so ibig sabihin, yung ginagamit mo na DNS server is the ISP in which wala tayong control. Lahat nila pinapa-allow doon. Ito naman, sa Pi-hole, dito ka magkakaroon ng control when it comes to URL blocking. URL blocking, so yun, maganda ito, marami ring function ang URL blocking. Number one is you can control the games. Example, the Roblox, the Mobile Legend, the YouTube, pwede mo i-block siya dito pa lang sa hardware na to. I-configure mo. So, lahat ng a-access sa network mo, magko-connect sa Wi-Fi mo, hindi na sila makaka-access using the network. So, Roblox, kahit ano lang, magbablock lang yan dun. So, yun yung kagandahan dito. So, ipakita ko rin sa inyo yung paano ba yung sample na configuration. So, aside dito, you can also restrict the games, apps. So, yun, pwede mo i-restrict yung YouTube. Tapos, pwede ka rin time-based control. For example, 8 a.m., stop na talaga yung Roblox and other games. So, pwede yan. Kasi, kung yung ISP na parental control lang, on-off lang yung ng Wi-Fi. Hindi katulad pag meron ka talagang device na dito magko-query, before ka pupunta sa isang website, magko-query ka ng pangalan or yung IP address. So, dito, i-block mo pa lang. So, yun. Kagandahan dito. Mas madali lang siya i-set up. Medyo technical lang, pero at least, meron kayong choice na pwede palang i-control yung internet usage ng mga bata. Kasi kung Wi-Fi, makikita nila yan pinatay nyo yung modem. Pero pag ito, ginamitan nyo, as long as ikaw lang yung merong access ng configuration, yun, pwede mong i-block certain URL, application, and ang gagandahan dito guys, one time mo lang bibilhin, ito. So, i-connect mo lang siya dito sa modem. Pero, personalize yun hindi tayo nagbebenta sa channel na to. Pero as a technical guy, I can consult, then yun, contact nyo lang ako kung paano ba natin i-set up. And yun, if gusto nyo mag-order rin, hindi naman tayo nagbebenta talaga ng produkto, pero at least gusto ko lang makatulong when it comes to parental control. Kasi yun yung kailangan natin ngayon in which mga bata na addict na sa internet without control. Then, wala itong monthly fees. So, one-time configuration lang. So, yun yung kagandahan dito. We can also block the distraction,
mga other websites na adult, pwede rin dito. Okay? So, check lang natin dito sa sa apps na to kung paano ba i-set up. Okay?